Walang budget para sa out-of-the-country pilgrimage tour? May good news ako sa inyo na siguradong hindi fake news dahil ito ay totoong totoo. Meron na tayo sa Pilipinas ng replika ng The Wailing Wall o Western Wall ng bansang Israel. Dito lang yan sa Bustos, Bulacan matatagpuan. Akalain mong sa pinakadulo ng isang resort ay may nakatagong ganito na tila ba isang antigong lugar. Pero ang totoo, kailan lang ito ginawa? Binuksan ito sa publiko noong nakaraang taon, mga bandang February. Libre lang ang entrance fee dito. Opo, free, walang bayad at pwede po tayong pumasok from 5 AM to 7 PM. Pero kung ako sa inyo, wag na kayong magpagabi lalo kung magko-commute lang kayo. Medyo malayo din kasi ito ng kaunti sa highway. At may part na medyo madilim yung daan palabas. Ang best time na magpunta ay umaga mga 6 to 9 AM para hindi pa gaanong mainit. O kaya naman sa hapon mga 4 to 6 PM kapag pawala na ang init at malapit nang lumubog ang araw. Pero kung willing naman kayong mag-sacrifice, pwede kayong pumunta ng tanghali o kung anong oras nyo gusto. Basta ba susunod tayo sa mga rules and regulations nila. Bawal ang short, sando, sleeveless, mapababae o lalaki man yan. Bawal ding magdala ng food and drink sa loob. Bawal din ang magkalat, makipag-usap o makipagchismisan at tumambay. Bawal nga din pala ang mga bata. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit nga ba naisama namin si Aikwen sa loob. Ang kauna-unahang Wailing Wall ng Pilipinas ay located sa dulo ng Galilee Wonderland, General Alejo Santos Highway, Barangay San Pedro, Bayan ng Bustos, Probinsya ng Bulacan. Medyo mahaba-haba din tong kalsadang papasok. Kapag nakita nyo na yung resort, diretso lang sa bandang kanan. Sa dulo may likuan pa kaliwa. Tuloy-tuloy lang hanggang sa marating nyo yung Galilee Worship Center. Huwag na nating patagalin pa. Nandito na agad tayo sa ating destination. Pagpasok pa lang, mararamdaman mo na agad yung para kang nasa kabilang panig ng daigdig dahil sa mga makikita mo dito. Yun bang para ka na rin nasa gitnang silangan? Hindi pa naman ako nakakarating doon pero parang ganito kasi yung mga napapanood ko sa TV at nakikita ko dito sa social media. Yang inaakitan ni Aikwen ay replika ng Mount Sinai na kilala rin sa tawag na Mount Horeb. Ang sagradong bundok sa Biblia kung saan naganap ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises. Sa bundok ding ito tinanggap ni Moises ang The Ten Commandments or Decalogue. Ang mga alituntunin, patakaran o kautusan upang matulungan ang mga tao na magkaroon ng mabuting pamumuhay. Ang Mount Sinai ay itinuturing na sacred location ng Abrahamic religions na Judaism, Christianity, and Islam. Pupunta naman tayo ngayon dun sa Wailing Wall. Mapapansin mo dito na hiwalay ang entrance ng mga babae sa lalaki. Pagpasok mo palang bubungad na agad ang malaking open space na kakasya daw ang 1,000 bisita. The Wailing Wall, also known as the Western Wall or the Kotel, is the most religious site in the world for Jewish people. Isang sagradong atraksyon ng Israel na bahagi ng ancient limestone wall ng lumang syudad ng Jerusalem, kung saan dinarayo bilang dalang isinusulat sa papel ang mga dasal at kahilingan saka iniipit o inilalagay dyan sa mga crevices ng pader. Layunin ng may-ari na mailapit ang tao sa Panginoon kaya niya ipinatayo itong Wailing Wall. Kailangan lang nating panatilihin ang kalinisan, kabanalan at pagiging sagrado nitong lugar upang magtagal pa ito ng mahabang panahon. Kaya siguro bawal ang bata para walang maingay at walang nagtatakbuhan. Nagkataon lang na walang bantay at kami lang ang tao nung pagdating namin kaya isinama ko na si Aikwen sa loob. Sinabihan ko lang siya na wag maingay at bawal tumakbo. Madali naman kausapin ng batang to kaya naging peaceful at meaningful naman ang pagbisita namin. Kailangan lang talagang paalalahanan sila palagi. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!